Kumusta kayo dyan? Konting galaw-galaw naman tayo dyan. Baka nagkukulang na tayo sa exercise. Ngayon ay humingi ako sa inyo ng ilang panahon. Sana bigyan nyo ako ng ilang panahon para ma-share sa inyo itong aking topic sa araw na ito. At ito yung, ano ba yung mga reasons o dahilan bakit tayong mga magulang ay kailangan nating payagan o isali sa sports activities ang ating mga anak. Kasi alam nyo, may mga magulang na ayaw isali ang kanilang mga anak sa sports activities. Sayang naman, di ba? Dahil ang sports, napakalaki ng tulong sa development ng bata sa kabuuan. Napakalaking tulong. Kasi ito'y naranasan ko. At ano ba yung mga reasons na ito? Unang-una, physical, yung sa katawan, sa pangangatawan ng bata. Alam nyo, napakalaking tulong ng sports kasi very natural yung development ng bata sa kanyang pangangatawan. Dahil natural na gumaganda yung kanyang pangangatawan. Diba? Lumalabas yung mga muscles, lumiliksi, lumalakas, bumibilis, at napakalaking tulong yan. At ayun, nawawala yung pagkamasakitin. Dahil alam nyo ba, yung anak ko, panganay, ay talagang binilang ko pa nga ng nebulizer yun. Kasi alam nyo, yun ay asthmatic noon, hinihika at nakakaawa. Pero alam nyo, sinali ko sa sports at ayun, nakagraduate na ng college. Okay naman, nalakas-lakas ng katawan, ang ganda ng pangangatawan. Kaya ayun, napakalaking tulong ng sports sa natural na development ng bata sa kanyang pangangatawan. Kaya napakalaking tulong, di ba? Hindi na tayo nag-aalala na magkakasakit, umauospital yung ating mga anak. Ayun. Kaya yun ang isa. Pangalawa, pag sinali mo ang anak mo sa sports, meron ka ng katulong para ito ay turuang ng disiplina at kung paano maging responsable. Ayun. Yun ang isang tulong, 'di ba? Napakalaking pabor nun sa atin na alam nyo, minsan talagang totoo yan. Kahit ako, medyo na mahirap pa-disiplinahin yung anak ko. Minsan natatalo ka 'di ba? Dahil minsan na parang naaawa. Pero alam nyo, pag sinali natin sa sports activities yan o pinayagan natin mag-player, meron ka ng katulong para magdisiplina at para turuan siya maging responsable. Dahil sa isang team, syempre kailangan na may mga obligasyon sila dyan na dapat gawin, at saka talagang pag nagustuhan nila ng gusto yung sports, ay talagang sila mismo ang magdidisiplina sa kanilang sarili. Yung oras, natututo sila ng time management. Ayun, kaya talagang napakalaking tulong, di ba? Nadidisiplina sila, natututo silang maging responsable, di ba? Hindi yung minsan tayo, hirap na hirap tayong utusan, pero sa school o sa team, talagang natututo siya ng makipagtulungan o maging responsable sa mga pinapagawa sa kanya. Ayun. Punta tayo ngayon sa pangatlo. Ito yung tanggapin na natin, na hindi tayo lang ang magiging kasama ng ating mga anak habang buhay. Darating ang panahon na yan ay hahanap ng kaibigan. Kaya ngayon pa lang, bata pa lang, kailangan turuan natin sila kung paano makisalamuha. At ang sports, ang pagsali sa sports, napakalaking tulong. Kasi alam nyo, pag yan ay napunta na sa team, nakikita niya iba't iba ng pag-uugali. At yun, natututo siyang makibagay, makisalamuha, mag-adjust sa iba't ibang klase ng mga nakakasama niya sa team. Di ba? Minsan kasi merong mga may ano diyan, may alaskador diyan, merong sobrang tahimik diyan, merong makulit, ayun, at naiintindihan nila at ganoon din nakakarating sila sa iba't ibang lugar at naiintindihan nila yung iba't ibang kultura ng mga taga-ibang lugar, kagaya sa mga karanasan namin. Naranasan namin maglaro sa ibang bansa. Nakita ko nag-enjoy naman sila makisama dun sa mga Hapon. Ewan ko paano sila nag-uusap. Yung mga Thailander, yung mga Koreano, okay naman, yung mga Indian, nag-enjoy naman sila at hindi ko alam, ayun, natututo silang makisalamuha, maintindihin yung mga iba't ibang klase ng pag-uugali o iba't ibang klase ng kultura dito sa ating mundo. At kaya napakalaking tulong
nagiging independent sila. Hindi sila lagi na lang kayo magulang ang gustong kasama. Natututunan din nilang maintindihan yung mga makakasama nila kapag sila nag-aral na, nagtrabaho, ayun. So napakalaking tulong nung sports para matuto sila ng tamang pakikisalamuha. Ayun, at punta tayo ngayon dun sa pang-apat. Yung pang-apat, yung ito yung isang naobserbahan ko sa aking mga naging player. At naobserbahan din ng kanilang mga magulang na nabawasan ang oras nila sa pagtambay, nabawasan ang oras nila sa paglalaro ng computer, na nakakaiwas sila sa hindi mas magandang impluwensya sa labas. Kasi tingnan mo, kung hindi sila player, uuwi agad. So, pag uwi ng bahay, lalabas. Ayan, makikita yung mga kabarkada o tatambay din, hindi magaganda impluwensya na natututunan. Eh kung nasa school yan, nagtitraining, at least lumalakas pa yung katawan. Nakakaiwas pa sa masamang impluwensya sa labas. Ayun, at nababawasan yung mga computer games kasi mas nabibigyan nila ng pagmamahal yung kanilang sports na nilalaro kasi namomotivate sila. Kaya naliles yung time nila doon. Kaya napakalaking tulong. Ako mismo naranasan ko yun sa sarili ko dahil nung hindi pa ako player, talagang diretso kagad ako sa tambayan. O edi ano natutunan? Natutunan ng mga bisyo. Ayun. Pero nung nagsimula na ako na sumali sa sports, nabawasan yung oras ko. Mas tinuong ko yung time ko doon sa pagtitraining at paglalaro. Ayun, at kaya nabawasan, malaking tulong po. Kaya sana ay payagan nyo inyong mga anak at punta tayo doon. Ano pa? Ito yung panlima, yung worry mo bilang isang magulang, nababawasan. Kasi ito karanasan ko yung mga magulang alalang-alala pag nalilate na umuwi ang kanilang anak o nawawala, diba? Hindi kaagad umuwi. Kaya ako sa karanasan ko, ginagawa ko talaga yun. Sabi ko, nanay, kunin mo yung number ko. Ibigay ko sa yung number ko, akin yung number mo para kung sakaling i-check mo kung nandito yung anak mo. Kaya ganun nangyayari. Nalilis yung worry. Pag wala, nalate ang uwi ang anak, hindi ka masyado nag-worry kasi alam mo, nandun sa school o nasa field, nagtitraining. Kaya nababawasan yung worry at nakakasigurado ka na yung anak mo safe. Ayun. Kaya yun yung panlima at punta tayo sa pang-anim. Ito, napakaganda nito isang nakikita ko yung natututong humarap sa mga challenges, sa mga hamon ng buhay ang isang player. Ayun. Yung binibigay natin sa kanila ng mga pagkakataon, mga opportunity na matutong lumaban, natututong humarap sa mga hamon ng buhay, yung pakikipaglaban. Dahil alam mo, ang papasok diyan sa kanila, fear, yung takot, yung hiya. Pero pag naglalaro, nawawalang unti-unti kasi napapalitan ng enjoyment at natututong lumaban. Ganun din sa buhay. Natututo rin silang humarap sa mga challenges ng buhay dahil nabibigyan sila ng actual na karanasan ng sports kung paano humarap sa mga challenges. Kaya ayun, nadidevelop yung self-confidence nila, yung sportsmanship, ay napakaganda na napakalaking tulong. Talagang tumatapang sila kung paano lumaban sa mga hamon ng buhay. At yun ay natututunan nila sa paglalaro. Napakalaking bagay nun. At ito yung pampito at alam nyo ito talagang napakalaking tulong ito kahit sa akin mismo. Alam nyo, ito yun. Napakalaking tulong ng sports para makapag-aral ng libre o magkaroon ng scholarship ang inyong mga anak sa college. Kaya less na yung inyong alalahanin sa pagpapaaral. Alam nyo ba, may kwento ako sa inyo. Yung isang player ko, anak ng pedicab driver. Noong una ayaw pa niyang payagan. Ayaw niya talagang payagan. Medyo negatibo ang tingin sa sports. Pero alam niyo naman, meron tayong convincing power. Sinikap kong kausapin kasi may potential yung anak Sa madaling salita, napapayag ko. At alam niyo ba yung pedicab driver na yon?
Meron bang pedicab driver na nagpapaaral ng anak sa Lasal? Ayun ang napakaganda. Meron akong player, kargador sa Divisoria yung magulang, yung tatay, nakapag-aral sa magandang university. Yun, napakalaking tulong. At ako po, yung mga anak ko, yung isa ng halimbawa, yung mga anak ko nasa UST at yung pangatlo ngayon susunod na rin sa UST at napalaking bagay nun. Wala akong ka-stress sa pagpapaaral dahil sila ay may mga scholarship. Kaya alam nyo, 7 lang yung binigay ko sa inyong reasons kung bakit kailangan yung payagan ng inyong anak sa sports. Pero marami pang pakinabang at matututunan ang bata. Ito ay nakakapagpa-develop ng kabuuan ng bata. Katawan, yung physical, yung spirit, at yung isip at damdamin ay nadidevelop ng sports. Napakalaking tulong. Nagiging responsable din sila. Kaya, ayun, sana ay kayong mga magulang ay huwag nating hadlangan. Tayo pa mismo mag-push na ang ating mga anak ay sumali sa mga sports activities, maging player. Kaya napakalaking tulong nun. Ayun, sana ay hindi kayo na boring at meron kayong natutunan at na-encourage ko naman kayo. Na-encourage ba kayo? Ayun, sana po ay tuloy-tuloy ang ating panonood sa mga susunod pa. Wag lang po natin kalimutan na i-share yung ating mga sinishare dito. I-like, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat po at hanggang sa muli, abangan natin yung mga susunod pang lesson na may share ko sa inyo. Maraming salamat po. Okay.